Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ken. Taong 1975, Surigao del Sur. Tahimik na nakikinig si Ken sa pag-uusap ng ama at kumpare nito. Umaga pa lang, laman na ng usapan ang antingero ng baryo, si Mang Pablo. Yan na nga ang sinasabi ko. Kapag usapang aswang, walang iba kundi si Mang Pablo lang. Siya ang kamatayan ng mga aswang dito. Wika ni Tatay Tonyo. Parang ang itsura lang ang tumatanda. Ang katawan at pag-iisip napakalakas. Biruin mo kahit pagtulungan ng marami, magagawa pa ring talunin. Sa lahat ng nababalitang aswang na natagpuang patay, siya ang nasa likod ng pamamaslang. Grabe talaga yung hanga ko sa matandang yan. Tugon ni Mang Roger. Leg pa lang puno na ng iba't ibang uri ng medalyon yung suot nun pati anting-anting. Isang salita ng orasyon, siguradong manghihina kaagad ang kalaban. Kahit elemento sa kakao yan, walang panama dyan. O nakita mo na. Pero ang ugali lang talaga hindi marunong makisama sa atin. Para bang hindi tayo mga tao. Kung lalabas yan doon lang sa tubaan Hindi nga masyado nagsasalita yun. Kaya kinabisado na lang ng tindero yung gusto. Ganyan naman talaga kapag nasa larangan, di ba? Misteryoso, mahirap kausapin. Naku, huwag ka na lang masyadong dumikit mamaya pagkamalang ang aswang patayin ka pa niyan. Napuno ng tawanan ang usapan. Subalit iba ang napansin ni Ken. Nakaharap ang bahay sa kakahuyan. Mula roon may nakatago sa halaman. Nang malaman na nakatingin ito sa kanya, kaagad ding nilantad ang sarili at dito na kinabahan ng binata. Ito ay walang iba kung hindi si Mang Pablo. Malayo pa lang pero mararamdaman na ang lakas ng presensya. Dali-daling pinuntahan ang ama para magsumbong. Tay, narinig po kayo ni Mang Pablo. Nandun po siya nakatingin. Naalerto ang lahat, subalit hindi rin masyadong pinansin. Nako, ganyan naman talaga yan. Nakikinig kapag siya ang pinag-uusapan. Pero wala tayong dapat ikatakot dahil wala tayong ginawang masama. At isa pa, hindi siya nananakit ng ordinaryong kagaya natin. Pero kung may lahi tayong aswang, nako siguradong tinumba na tayo niyan. Ganun naman talaga kahit ako. Kapag narinig kong pinag-uusapan ng pangalan ko, talagang papakinggan ko yun mamaya kung ano-ano na yung sinasabi sa akin Mang Pablo, magandang araw ho sa inyo. Tumango ang matanda. Umalis na rin pagkalipas ng ilang sandali. Nakita nyo na, hindi dapat katakutan si Mang Pablo dahil wala tayong lahi. Hindi tayo engkanto kaya wala tayong atraso at lalong hindi tayo aswang. Ay Ken, mautusan nga kita. Bilan mo pa kami ng lambanog doon sa tindahan ni Mang Baino. Huwag kay Mang Moro kasi matabang Tabako na rin ang sukli. Tumalima si Ken. Bitbit ang barya na binalot ng pakete ng sigarilyo. Pagdating sa tindahan, bigla siyang kinilabutan. Binaliwala. Pero sa sandaling nakalapit sa harapan, hindi mapakali dahil tumabi si Mang Pablo. Ito ang unang inasikaso ng tindero. Habang nakikiramdam ang binata, hindi maiwasan ang pakiramdam na parabang may nakaatang na sumpa sa buhay. Natatakot kumilos, kaya sa harap ang tingin. Napansin ng binata ang pagtikim ni Mang Pablo. Kusa pa itong nag-abot ng chicherya at inumin. Tumangulang sa takot na makipag-usap. Saka lang nakahinga ng maluwag nang umalis ito. Yung itsura mo dyan parang hindi ka na humihinga. Takot na takot ka kay Mang Pablo. Hindi naman nangangain ng tao yan. Huwag ka masyadong manginig. Ano ba nangyayari sa'yo? Tanong ni Mang Baino, ang tindero.
Nakakatakot naman po talaga kasi. Nagpunta nga yun sa bahay kanina. Kahit pinag-uusapan lang nila tatay at Mang Roger. Hala, baka pati tayo marinig dun. Lambanog po pala at saka kung ano man na pwedeng ipulutan tapos tabako na rin po. Ang aga naman nag-iinuman na. O ito, isang galon, dalin mo. Ito na lang din ang natirang tabako saka kinilaw na isda. Sariwa pa yan. Ayos na ayos, pang pulutan. Pakisabi nga pala sa tatay mo ha, magpapahasa ako ng itak. Tapos yung panggatong na sinabi ko baka pwedeng iatid mamayang hapon. Opo, sasabihan ko si tatay pero yung panggatong. Titignan ko po kasi baka mamayang hapon pa lang ako makakuha eh. Hindi kasi nakakuha si tatay kahapon. Kinuha sa construction tapos ngayon nag-iinuman. Baka pwede pong bukas na lang iatid. Kawayan po ba pwede? Mabuti nga yung kawayan dahil madaling umapoy. Damihan mo na lang din dahil malapit na ang pista sa bayan ha. Alam mo, nasanay ako maganda. Tapos kung makakita ka ng makabuhay, dalhan mo na rin ako. O ito lambanog, pulutan at saka tabako. Dali-daling umuwi si Ken. Pero habang naglalakad, nakarinig siya ng mga yabag sa likuran. Pagsilip niya, naroon si Mang Pablo. Walang ibang tao sa lugar. Bigla itong sumulpot. Nakuwang sumabay sa bagal ng lakad niya. Hindi nakaligtas ang masamang amoy mula sa pasan nitong sako dahil kulay puti. Klarong-klaro ang kulay pula. Dugo. Nang lumampas sa kanya, laking gulat nito dahil biglang nawala ng lumiko ng daanan. Ang binata sa kabilang banda, iba ang naisip. Lalo pat kilala ang matanda bilang walang awa na mamamatay elemento. Tay, Mang Roger, nakita ko po si Mang Pablo may pasan siyang sako eh. Hindi ako sigurado sa laman pero may dugo. Napakaraming dugo. Baka nakapatay po siya. Ang tagal mong utusan tapos yan pala yung dala mong balita. Baka naman kumatay lang ng hayop. Nangangaso din yan kung minsan, batang to. Akin na nga yung pinabili sa'yo. Uhaw na kami. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Sa kabila ng sinabi ng ama, malakas ang kutob nito na hindi anong uri ng hayop ang hawak. Lumipas ang oras pero hindi pa rin mapakali si Ken. Umabot sa punto na imbis mangahoy, lumihis ng daan para suriin ang kaganapan sa buhay ng manunugis. Nalalagay sa kalagitnaan ng kagubatan ang tahanan nito at sa likuran ay may ilog. Naabutan niya ito roon. May inaasikaso at nang dumako ang tingin sa tubig ilog. Kulay pula. Nang ibalik ang pansin sa matanda, dito siya nanlamig nang masipat ang paa ng tao. Dali-dali siyang nagtago nang lumingon ito. Maya-maya pa natapos na ang matanda at umalis sa lugar. Sinasabi ko na nga ba, may iba pang tinatrabaho ang matandang to eh. Kapag napatunayan kong nambibiktima siya ng mga tao, malamang masisira ang pangalan niya. Wala nang rason para matakot pa kami. Iniipit niya pala yung mga tao. Kaya oras na siguro para tibagin ang takot at lumaban sa kanya. Tama yun. Wika ni Kent. Talaga ba, Iho? Sinasabi ko na nga ba? Darating ang araw na hindi mo na mapipigilan ang malayuang pagmamanman sa akin. At eto na nga, lumapit ka na. Ganyan ba ako sa tingin mo? Iniisip mo ba na trabaho ng manunugis ay pumatay ng pumatay? Hindi lang ng aswang o elemento maging tao? Kung yan ang pagkakaunawa mo, hindi kita pwedeng maging kaibigan. Manong, paano po kayo napunta dyan? Nandun po kayo ah. Sagutin mo muna ang tanong ko. Ganon ba ang paniniwala mo sa isang manunugis? Natahimik si Ken. Napalunok habang dahan-dahan sa pag-atras. Nang makitang seryoso ang mukha ng matanda,
Ginapang ng takot at wala nang ginawa kundi kumaripas ng takbo. Nagsumbong ang binata sa ama, kaso hindi ito makausap ng maayos dahil lasing. Nang sumilip sa labas, labis na kinilabutan dahil sumunod si Mang Pablo. Nakatanaw ito mula sa malayo. Sinarado niya ang pintuan at mga bintana. Tahimik na nagdasal na sana umalis ang matanda. Tumugon ng kalangitan. Paglipas ng sandali ay lumakad na ito paalis. Kinabukasan, maaga siya sa gubat para mangahoy. Mabilisan ng galaw. Natatakot na baka biglang sumulpot si Mang Pablo. Hindi nga siya nagkamali. Saktong natapos sa pagbuhol ng panggatong, lumitaw ang manunugis. Dali-dali niyang pinasa ng panggatong. Lakad takbo ang ginawa para lang makalayo sa matanda. Sa tindahan ni Mang Baino dumiretso, ito man ay nagtataka sa kilos niya. Oh, bakit parang hinabol ka ng 7 demonyo? May bitbit ka pang itak. Paano kung napatid ka dyan tapos sapuruan ka? Ay nako, mag-ingat ka nga, Ken. Ugali po pa talaga ni Mang Pablo yung manakot. Kahit ngayong umaga kasi parang inaabangan niya ako eh. Hinahabol niya pa ako. Masyado ka kasing duwag kaya kung ano-ano yung iniisip mo eh. Mabait na tao si Mang Pablo. Kausapin mo lang siya na maayos, hindi ka naman nun gagalawin. Kahit na po natatakot ako eh. Hindi ba pumapatay siya? Baka maisip niyang daliin ako eh. Ay naku, alam ko na. Naiintindihan ko na kung bakit ka pinagdidiskitahan. Ano ba kasi ang paniniwala mo sa katulad niyang manunugis? Kapag hindi niya nagustuhan ang paniniwala mo, hindi ka nun tatantanan hanggat magbago ang pagtingin mo sa kanya. Nakita ko po siya. May buwat na sako tapos may dugo. Nang sundan ko sa ilog, maraming dugo tapos may paa ng tao eh. Hindi ko alam kung may kasama pang katawan o sadyang kaputol na lang. Malay po natin, baka pati tayo dalihin niya. Sino bang nakakaalam? Halos lahat ng kabaryo natin, walang masyadong ideya sa lihim na ginagawa niya. Uy iho, wala ka pa nga sa eksaktong edad para maunawaan ang buhay ni Mang Pablo. Pero sinisigurado ko sa'yo na hindi siya magpapahamak ng tao. Aswang, elemento, at mga taong tumatangkilik sa kaliwa lang ang tinutugis niya. Kapag ordinaryong tao katulad natin, wala sa bokabularyo ni Mang Pablo ang mangyalam. Napabuntong hininga ang binata. Hindi mawari kung maniniwala sa sinabi ni Mang Baino o patuloy na paninindigan ng kutob. Paglipas ng linggo, meron na namang natagpo ang bakas ng aswang. Nagkalat ang dugo at iilang parte ng laman ang naiwan sa lugar. Ayon sa sinabi ng mga nakakita, pinaniniwalaang si Mang Pablo ang tumugis dahil parehong-pareho sa pamamaraan ng matanda ang pagpatay. Naroon din si Mang Pablo, subalit animoy walang ideya sa nangyayari. Baka sa pagmumuka ang pagtataka habang nakatitig sa parte ng katawan. Nakiusyoso si Kent, subalit nailigpit na ang bakas ng aswang. Ang naabutan na lamang, iilan sa mga kapitbahay at si Mang Pablo na naguguluhan pa sa kaganapan. Sa puntong ito, naglakas loob ang binata na lumapit. Hindi mawari kung saan humugot ng lakas, pero natagpuan ang sariling kinakausap ang manunugis. Bakit parang sinasabi niyo po na hindi kayo yung tumugis sa aswang? Wala namang ibang manunugis dito kundi kayo lang eh. Halata naman sa pamamaraan kayong-kayo ho yan. Posible iho. At sa nakikita ko rito, posible din na may gumaya sa pamamaraan ko. Kung sino man siya, naway makilala ko at makumpronta. Lahat ng manunugis ay may sariling pamamaraan. Ang pinakaayoko sa lahat, yung ginagaya ko. Baka naman po idolo kayo. Ayaw niyo po nun? May iba pa palang manunugis bukod sa inyo? Ibig sabihin, marami nang magtatanggol sa mga tao laban sa mga aswang.
Pero hindi dapat kumokopya ng pamamaraan. Kung gusto mong manugis, dapat sarili mong pamamaraan ang ipapamalas. Ito ang magsisilbing pagkilala sa'yo. Hindi ko tatangkilikin ang pamamaslang na ito dahil hindi ito sa akin. Nga pala, naglakas loob ka na makipag-usap sa akin ha. Parang kailan lang natataranta ka sa pagtakbo. Gusto ko lang naman po magtanong. Nakakabahala kasi yung nangyayari. Sa puntong to, marami ang nakakita sa iniwang bakas. Para bang gustong ipaalala sa mga tao kung sino yung malakas sa lugar na to? Natawa ang matanda sa sinabi ni Ken. Maging ang binata hindi alam kung bakit gano'n ang sinabi. Nang mga oras na ito, unti-unti nang kinakabahan sa presensya ni Mang Pablo. Nakakatawa ka naman, Iho. Pero tama ka. Dapat ipaalala sa mga tao kung sino ang malakas sa lugar na ito. At hindi ako makakapayag na papalitan ang pangalan ko. Tumalikod ang matanda. Nasundan na lamang ng tanaw ni Ken. Sakalang nakahinga ang binata. Pinuri ang sarili dahil naglakas loob kausapin ang manunugis. Subalit sa kabilang banda, hindi maiwasang mapatanong sa kaganapan. Kung tutusin, wala silang kilala na manunugis maliban kay Mang Pablo. Maraming mangangaso, mangangahoy sa lugar na silang biyasa sa paggamit ng patalim. Pero ang pamamaslang sa aswang, hindi kayang gawin. Katulad ni Ken, ito rin ang usapang naabutan sa bahay. Nagpang-abot naman ng ama at kumpare nitong si Mang Roger. Pulutan sa pagtatagay ang pag-iisip kung sino ang gumaya sa pamamaraan ni Mang Pablo. Pero teka, talaga bang ginaya si Mang Pablo? O baka paandar niya lang yon? Malay natin, ginawa niya yon para umingay ang pangalan. Kahit tahimik yon, halata naman na may tinatagong ugali. Ngayon kasi umina na ang pangalan niya. Nagpapaandar lang yon para maalala ng mga tao kung sino siya sa lugar na to. Pwedeng sinabi mo pero baliw lang yata makakaisip niyan. Sariling kalokohan tapos ibang tao yung mamumroblema kakaisip. Ay nako, baliw nga talaga. Yan na nga, malay natin may saltik si Mang Pablo. Hindi natin alam kung anong ginagawa niya sa buhay. Tapos may ugali pa yan na hindi natin kabisado. Tahimik pero maraming iniisip. Oh, Ken, andyan ka pala. Anong nasagap mo? Hindi po ako sigurado pero si Mang Pablo nakausap ko. Sabi niya may posibleng, yun nga, may gumagaya sa pamamaraan niya. Halata nga po sa boses yung galit eh. Ayun umalis para may gagawin ho siya. Nakita mo na pare. Baka nga may kumukopya sa pamamaraan ni Mang Pablo. Hindi natin alam. Baka may nakaalitan, kaya ito binabalikan siya. Tapos ginagamit yung paraan niya para galitin talaga yung matanda. Kung ganun man sa tingin mo sino, wala namang manunugis dito sa atin maliban sa kanya. Huwag mo sabihin na dumayo pa yung taga-ibang lugar para lang gawin yon. Pwede naman. Malay natin kung ano nangyayari. Huwag na nga natin pag-usapan. Problema yan ni Mang Pablo. Kent, mabuti pang puntahan mo si Mang Baino para sa itak na pinapaasa niya. Tapos, bili ka uli ng lambanog. Pumunta si Ken sa tindahan. Maingat na naupo sa tabi dahil naroon si Mang Pablo. Tahimik ang matanda. Malalim ang iniisip na kahit si Mang Baino, sumisenyas na lamang sa mamimili. Sa napapansin naman ng binata, ang kwintas na anting-anting ng manunugis, akalain mong kumikislap. Hindi mabigyan ng pangalan dahil walang ideya sa mga ito. Maya-maya pa, lumakad si Mang Pablo. Seryoso ang kaganapan sa lugar natin ah. Mukhang mapapaaway si Mang Pablo. Ikaw Kent, napapansin ko ha, yung pagiging kuryoso mo. Umiwas ka muna. Baka ikaw ang balingan ng mga kalaban yan. Po,
Nandun lang naman ako, nakikinig kanina. At saka, natatakot ako kay Mang Pablo ha. Ayan, tama yan. Magagamit mo yung takot na yan, magpalamon ka dyan kasi baka yan pa'y magligtas sa'yo. Basta alalahanin mong sinabi ko, huwag ka munang lalapit kay Mang Pablo. Sa kabilang banda, lalo lang nabuhay ang kuryosidad ng binata. Hindi ito sapat na basehan para buntutan si Mang Pablo. Subalit sadyang gumagawa ng paraan ng pagkakataon upang masaksihan ni Ken ang kaganapan. Isang gabi, habang binabaybay ang daan pauwi mula sa bayan, umalingaw-ngaw ang daing mula sa kung saan. Kinilabutan na rin dahil sa atungal ng halimaw na kalaunay nagpakita mismo sa binata. Nanlamig sa kinakatayuan ng masilayan ang nilalang. Lumapit ito hanggang sa natigilan ang aswang. Malakas na atake ang tumama sa kanyang muka. Tumalsik ng napakalayo. Napakabilis ng kaganapan. Kitang-kita niya si Mang Pablo. Paulit-ulit na sinasaksak ang nilalang. Ibang-iba ang presensya ng matanda. Handang-handang pumatay na parang mabangis na hayop. Si Ken ay hindi na nagsayang ng oras. Kumaripas ng takbo pauwi. Ni walang ideya kung buhay pa si Mang Pablo o nadali ng nilalang sa mga oras na yun. Batay kasi sa huling nakita, patuloy pa rin na naglalaban ang dalawa. Lalong kinabahan ng binata dahil walang narinig mula sa manunugis. Si Mang Baino wala ring ideya kung nasaan dahil hindi na dumayo sa tubaan. Sa paglipas ng mga araw wala nang nakakaalam kay Mang Pablo. Maraming haka-haka ukol sa misteryosong pagkawala ng manunugis. May nagsasabing pinatay ito ng kalaban. Meron ding naniniwala ginawang bihag ng mga elemento dinala sa kabilang mundo. Gayunpaman iba ang tingin ni Ken. Imposible ho yan. Si Mang Pablo ang uri ng tao na hindi madaling matalo sa laban. Baka talagang dumayo lang sa ibang lugar para manugis. Kung makapanghusga naman kayo sa sitwasyon, pinapatay nyo kagad yung tao eh. Parang hindi ka takot kay Mang Pablo nung nandito pa. Ay nako, mabuti pa pumunta ka sa tindahan ni Mang Baino. Umutang ka muna ng ibabaon ko sa trabaho. Ilang araw ako mawawala ah. Naroon ako sa kabilang lungsod. Ikaw naman may iwan ka rito. Ikaw nang bahala sa sarili mo. Ano ba yan? Kapag pambaon, utang. Kapag alak, may pambayad. Bulong ni Ken. Matapos makuhaan ng kakailanganin sa tindahan, hinatid ni Ken ang ama sa terminal. Sa daan pauwi, nakasabay niya ang isang matanda. Batay sa itsura nito ay isa ring antingero. Kitang-kita niya ang mga suot na kwintas. May mga nakaukit pa na simbolo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad iniwas ng binata ang tingin pagkatapos siyang mapansin. Sa puntong ito, siya na ang tinitigan ng matanda. At hindi ito natapos dahil pagbaba ni Ken, sumunod sa kanya ang estranghero. Malayo pa ang tahanan kaya lumis muna ng daan papunta sa tindahan ni Mang Baino. Kaso nga lang sarado ito. Laking gulat paglingon sa likuran. Wala na ang matanda. Kaso nga lang, pagtingin sa harapan. Kalma iho. Huwag mo sanang isipin na sinusundan kita. Pero parang gano'n na nga. Walang pwedeng pagtanungan ngayon kundi ikaw lang. Kilala mo ba si Pablo? Yung manunugi sa lugar na ito. Saan siya nakatira? Para hindi ka matakot ako si Berto. Matalik kong kaibigan si Pablo. Napalunok si Ken. Nakakatakot ang presensya ni Mang Berto. Doon ho. Pero sino po ba kayo? Anong sadya nyo kay Mang Pablo? Pinoprotektahan ba dito si Pablo? Dadaan pa sa pag-uusisa bago matunton. Huwag kang mag-alala kagaya ng sinabi ko magkaibigan kami. Wala akong anumang balak sa kanya. Kailangan ko lang siyang kausapin. Saan ako dadaan?
Tinuro ni Ken ang daan pero hindi ang mismong papunta sa bahay ni Mang Pablo. Kahina-hinala sa binata ang pagparito ni Mang Berto, kaya sa halip na sabihin ang katotohanan, niligaw niya ang matanda. Pagdating ng bahay, sumaktong napadaan si Mang Baino sa lugar. Galing sa niyogan at may bitbit pang galon ng tuba. Pinaliwanag ng binata ang tungkol kay Mang Berto. Batay sa napapansin, may ideya ang tendero kung sino ito. Sinundan si Mang Baino at nang matunton si Mang Berto, laking gulat ni Ken sa oras na nasilayan ng dalawa ang isa't isa. Sabay silang sumugod. Pareho silang marunong gumamit ng armas. Matinding laban ang naganap. Palitan ng atake. Isang mali lang, siguradong may mapupuruhan sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Ken. Makalipas ng ilang sandali ay walang napuruhan sa dalawa. Dito na nagsalita si Mang Baino. Ang kapal na mukha mong magpakita. Pagkatapos mong pagplanuhan ang pagpatay kay Mang Pablo noon, nawawala ang kaibigan ko. Ang pagparito mo dito, paiwatig yan na may kinalaman ka sa kaganapan. Wala pa ring pagbabago sa iyo, Baino. Mula noon hanggang ngayon, mali pa rin ang kutob mo. Sa tingin mo ba magtatagumpay ako sa pagbabalak kay Pablo? Aminado ko masama ang loob ko sa taong yon at minsan na siyang pinagtangkaan, pero wala ako sa kalingkingan niya. Nandito lang ako para balaan siya. May manunugis na dumayo sa bayan nung nakaraan. Hinahanap si Pablo. Hindi ako sigurado kung anong ugnayan niya sa kaibigan natin pero masama ang kutob ko. Matapos ko magsaliksik, hindi lang aswang ang pinapatay ng manunugis na yon, pati kapwa manunugis dinadali din. At bakit naman ako maniniwala sa sinasabi mo? Sa dami ng kalokohan mo, Berto, mahirap nang tukuyin kung alin sa mga yan ang totoo. Hindi ko hihilingin na maniwala ka, pero makikiusap ako. Sa oras na makita mo si Pablo, kausapin mo siya at balaan sa sinabi ko. O siya, alis na ako para hindi na sumama ang tingin mo. Sa pag-alis si Mang Berto, saka lang lumabas si Ken. Manong, magkakilala po pala kayo? Totoo po kaya yung sinabi niya? Hinahanap yung manunugis sa si Mang Pablo para patayin? Nako, nawawala na nga siya tapos ganito pa yung ibabalita ni Mang Berto. Naiintindihan kong nag-aalala ka pero sa puntong to, hindi mo na dapat alamin pa mga bagay-bagay. Baka mapahamak ka. Umuwi ka na. Kalimutan mo ang lahat ng nalaman mo. Hindi naman ganun kadali yun, Manong. Kilala ko si Mang Pablo. At saka, kapitbahay natin yun, no? Malamang mag-aalala po ko para… Katulad ng sinabi ko, Ken, may mga bagay na hindi mo nais malaman. At isa na ito sa bagay na yun. Minsan, ikakapahamak mo ang kaalaman. Natauan si Ken sa narinig. Tumango na lamang at umuwi. Kaso nga lang, hindi pa rin nawawala sa isipan ang napag-usapan. May kung ano sa kalooban na nais alamin ang sitwasyon ni Mang Pablo at kung nasaan man ito ngayon. Pinilit kalimutan dahil sa pakiusap ni Mang Baino. Subalit mas matimbang ang pag-aalala sa manunugis. Hindi rin maunawaan ni Ken ang biglaang buhos ng damdamin para sa matanda. Parang dati lang, takot siya ritong humarap. Lumipas sa mga araw na wala nang mahagilap na balita kay Mang Pablo. Kasabay nito ang pambibiktima ng mga aswang. Ilang beses sumalakay sa lugar, nag-iwan ng matinding kilabot sa sambayanan. Isang gabi, habang nakatambay sa bakuran kasama si Mang Roger, napansin na kakaiba ang paligid. Hindi malinaw nung una. Inakala pa na may nagsusunog ng goma sa malapitan. Tuloy-tuloy ang usapan hanggang sa nagpaalam si Ken sandali para uminom ng tubig. Pagbalik, tumihaya na si Mang Roger. Duguan ng leeg, may bakas ng kalmot at sa kanyang leeg may marka ng kagat. Dali-daling sinaklolohan at sakto ring dumaan si Mang Baino, nakakagaling lang sa pag-uuling. Sinaklolohan, subalit bago maitakbo sa pagamutan,
binawian ng buhay ang matanda. Ang kamatayang ito ang lalong tumakot sa buong lugar. Maraming naganap kay Mang Pablo pero walang nakakaalam kung saan ito hagilapin. Si Roger na lang ang tapat kong kaibigan dito. Nawala pa. Kung sino man ang nambiktima sa kanya, sinusumpa ko siya sa lahat ng Diyos. Kung nandito lang si Pablo, malamang mapipigilan niya ang insidenteng to eh. Nasaan na ba kasi yung matandang yun? Baka naman nawalan na ng bisa ang mga gamit at hindi na kayang lumaban kaya tumakas. Yan ang mahirap sa kanya. Masyadong duwag. Hoy! Nagsisimula na rin kumulo ang dugo ko sa'yo ha. Kung minsan, magaganda ang sinasabi mo kay Pablo, pero mas madalas matabil ang dila mo ha. Ngayong wala na si Pablo, puro kontra sa pangalan niya ang namumutawi sa bibig mo. Pero kapag nababalitaan na merong nasasawing aswang dahil sa kanya, wala ka man lang ni isang pasasalamat. Grabe ka naman, nagsasabi lang ako ng saloobin. Bawal na bang magsalita ngayon? Wika ni Tatay Tonyo habang tinatanaw ang papalayong si Mang Baino. Sa paglipas ng linggo, sa oras na nailibing si Mang Roger, saka naman lumitaw si Mang Pablo. Pero hindi na ito ang kilalang manunugis. Nangangayayat, maraming bakas ng kalmot sa katawan. Mas nakakatakot ang dating dahil parang wala na sa wisyo. Nakita nila na nakaupo sa tabi ng daan, hindi makausap, nakatitig lang. Si Mang Baino ang nag-alaga dahil sila lang din ang malapit na magkakaibigan. Inaruga hanggang sa unti-unting bumalik sa wisyo. Nang nakakapagsalita na, saka kinausap tungkol sa pagkawala. Malala ang nangyari. Maniwala ka o hindi, nakarating ako sa mundo ng mga engkanto. Hindi ko inaasahan yon sa huli kong nakalaban. Matapos kong mapatayang nilalang, may umataking elemento. Huli na nang mapansin ko na nasa ibang dimensyon na. Parang si kamatayan yung nakarap ko ng sandaling yon. Pero mabuti na lang, nagawa kong lampasan. Mahabang panahon kang nawala. Nag-alala kami para sa'yo. Dumating dito si Berto para ipaalam na may tumutugi sa'yo. Ayon sa pananaliksik niya, isa itong manunugis na pumapatay ng kapwa antingero. Wala siyang sinabing pangalan eh. Ikaw ba may ideya ka kung sino yan? Sino pa nga ba? Wala namang gagawa niyan kundi si Amancio. Ang manunugis aswang na manunugis din ng kapwa antingero. Papasukin mo na rin ang binatang yan. Kanina pa nakikinig sa usapan, akala mo hindi ko alam. Nagulat si Ken. Bumukas ang bintana kung saan siya nakikinig. Sinabihan na kita iho eh. Huwag ka nang makialam sa bagay na to. Baka sa inaharap, ito pa magpahamak sa'yo. Hayaan mo siya dahil simula pa lang kasali na yan sa kaganapan. Kung hindi lang nangialam ang batang to, hindi na sana siya nadamay. Po, bakit nasali ako? Wala naman akong ginagawa ah. Sa palagay mo ba pupunta si Berto dito para sabihin ang bagay na yon? Sa una niyong pagkikita wala ka bang napansin? Yung tatay mo, nasaan siya? Nagkasabay po kami doon sa sakayan. Tapos nag-usap sandali sa may tindahan ni Mang Baino. Ikaw po ang hinahanap. Tinuro ko ang daan pero ibang bahay yung tinuro ko para hindi po kayo makita. Sinumbong ko nga kay Mang Baino tapos bigla silang nag-away. Si Tatay Tonyo naman nasa kabilang bayan po nagtatrabaho. Kinabahan ng binata sa paraan ng pagngiti ni Mang Pablo na para bang may masamang nangyayari sa ama. Tuluyang natahimik nang magsalaysay si Mang Pablo. Bukod kay Amancio, si Tonyo rin ang sadya ni Berto. Magkakilala sila ng ama mo at sa pagkakalam ko malaki ang pagkakasala ni Tonyo. Maraming taon na ang nakalipas pero duda ako na papalampasin ito ni Berto. Usapang pamilya to kaya mainam na si Tonyo ang tanungin mo. Basta ang sigurado dito, mapapahamak ang ama mo. Kung ayaw mong maniwala,
puntahan mo kung saan siya nagtatrabaho. Walang sabi-sabi, bumiyahe si Ken patungo sa Karatig Lungsod. Natagpuan ng ama na nasa klinika. Maluba ang lagay nang rumisponde ang mga kasamahan. Dinala sa pagamutan na naghihingalo. Naagapan naman ang paglala, subalit hindi nakakasigurado na gagaling sa loob ng maiksing panahon. Sa kabila ng kalagayan, nakakausap pa rin ang ama, kaya wala nang pinalampas, kaagad nag-usisa. Tay, sabihin niyo po sa akin, ano pong nangyari? Bakit po kayo nagkaganyan? Wala sa mukha mo nahulog sa construction site. Si Berto ba may pakana nito? Gulat ang makikita sa mukha ni Tatay Tonyo. Bakit mo kilala ang taong yan? Nagkita na ba kayo? Anong sinabi niya? Huwag mong paniwalaan anuman ang sinasabi ng taong yun. Gusto niya lang manira, kagaya ng ginawa niya noon. Sa sinasabi mo, Tay, parang ikaw may atraso ah. Sinabi din ni Mang Pablo na may kasalanan ka kay Mang Berto. Ano ho yun? Ano po bang ginawa niyo? Huwag kang magtangka na magsinungaling. Si Mang Pablo mismo ang tatanungin. Oo na! Oo na! Ako may kasalanan. Basta, hindi ko alam na may kasamang laso ng pagkain na binigay ko sa anak niya. Maniwala ka. Wala akong ideya pero yun ang nangyari. Binigay lang naman sa akin yun eh. Pagkatapos inabot ko lang. Kaya ba bigla tayong lumipat tong araw? Akala ko may problema sa lupa natin. Yung pala may napatay kang bata. Pasalamat ka, Tay, hindi ka kagad sinundan ni Mang Berto. Ang buong akala ko maayos na kami dahil nakapag-usap na. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Wala talaga akong alam sa kaganapan. Sandali, sino bang gumawa niyan sa'yo? Si Mang Berto ho ba? Hindi. Hindi si Berto. Hindi ko alam ang pangalan, pero nakilala ko ang mukha dahil siya nag-abot sa akin ng pagkain na may lason. Sa tingin ko nga, may ugnayan sila ni Mang Pablo. Anak, ano man ang mangyari doon, huwag na huwag kang makikialam. Delikadong tao yun. Paanong hindi makikialam? Ang sabi ni Mang Pablo, una pa lang may kinalaman na tayo rito. Ikaw sa tingin mo, Tay, nagkataon lang ba na binalikan ka ng lalaki nag-abot sa'yo ng lason? Sigurado ko may malalim na dahilan kung bakit bumalik at ginawa yan sa'yo. Ewan ko lang, Tay, ah. Habang tumatagal, nasasali na tayo sa away ng mga antingero eh. Hindi na ako aasa na magiging payapa ang buhay natin sa susunod na mga araw. Sinabihan pa ako ni Mang Pablo, ikakapahama ko ang pangingialam. Hindi ko na maintindihan. Bakit ba tayo mantong sa ganito? Nagbuntong hininga ang binata. Naiyak na lamang sa ideyang nalalagay sa peligro ang buhay nilang mag-ama. Hindi muna umuwi ng bahay ang binata sa pag-aakalang mas ligtas kung tutuloy muna sa bahay na tinitira ng ama. Gayunpaman, sinisiguradong may sapat na balita mula sa kanilang lugar. Isang gabi, habang naghihintay na dumaan ang kapitbahay para magtanong, ang taong nakausap niya, walang iba kung hindi si Mang Amancio. Kumpara kay Mang Pablo at Mang Berto, higit na mas nakakakilabot ang presensya ni Mang Amancio. Malaking tao, masama ang titig. Kagad kinabahan si Tatay Tonyo nang makita ito. Sinubukan pang ipagtabuyan, subalit walang panama sa lakas. Ang tigas ng buto mo, Tonyo. Narinig ko ang sinabi ng binatang to. Nakuha mong magsinungaling. Iho, ito ang katotohanan. Nakipag-ugnayan siya sa akin para patayin si Mang Berto. Kaso, Mangmang, sa bata binigay ang lason. Amancio, ano ba? Halos mapatay mo na ako nung nakaraan. Pati ba naman sa anak ko gagawa ka ng kwento? Tumigil ka na. Oh, akala ko ba hindi mo alam ang pangalan ko? Bakit nakilala mo ko ngayon? Nakita mo na, iho. Huli sa akto. Tonyo, nakikinig ang anak mo. Tamang pagkakataon din para isang ligpit na lamang. Ikaw, si Berto at si Mang Pablo. Tignan mo nga naman.
Madali ko na kayong mapapatay lahat. Teka sandali Manong, kung tutusin, hindi naman mabigat yung kasalanan ng tatay ko sa'yo ah. Makikipagtulungan na lang kami. Lahat ng impormasyon ibibigay namin. Sabihin nyo lang ho. Ken, ano ba? Sa tingin mo madadaan sa ganyan yung taong yan? Yun naman pala tay, kung alam nyong ganyan, bakit kayo nakapag-ugnayan noon? Tay, wala akong pakialam sa nakaraan nyo. Ang mahalaga sa akin ang ngayon. Ayoko mapahamak, kaya ano man ang makikita kong paraan para makaligtas gagawin ko. Manong, tanggapin mo ang sinasabi ko. Makakatulong ako sa'yo laban kay Mang Pablo at Mang Berto. Mabuti pa ang anak mo may utak. O sige, ituro mo sa akin kung nasaan si Pablo at Berto. Hindi alam ni Ken kung ano ang patutunguan ng pakikipagsabwatan kay Mang Amancio, pero desperado na siya na isalba ang buhay. Bumalik sa tahanan ni Mang Baino kung saan naabutan si Mang Pablo at Mang Berto. Seryoso ang pag-uusap, kaya hindi nagawang sumingit. Sinamantala ang pagkakataon na ikalat ang apog na binigay ni Mang Amancio. Ayon dito, mawawalan ng malay ang sino mang makakalanghap, maliban sa kanya na binasbasa ng matanda. Hindi naglaon, isa-isang nawalan ng malay ang mga ito. Talagang gagawin mo ang lahat ng bagay ano? O siya, ako nang bahala sa mga ito. Teka sandali, parang kaduwagan naman yung ginagawa mo. Lason tapos ngayon, pagkuha sa gamit yung gagawin mo, bakit di ka lumaban ng patas? Patas? Walang patas sa mundo, iho. Kailangan mong gamitan ng utak ang lahat ng bagay. Hindi ba gusto mong maisalba ang buhay ng iyong ama? Manahimik ka kung ayaw mong unahin ko ang pagligpit. Tama nga naman ang binata, Mancio. Bakit hindi ka lumaban ng patas? Ugali mo talaga ang mapagsamantala, no? Inagaw mo ang atensyon ko nung araw sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraan ko. Tapos nagpadala ka ng nilalang para kalabanin ko. Tapos ngayon, si Tonyo pa ang ginamit mo. Lahat ng butas papasukin mo, ano? Nagulat si Mang Amancio na magsalita si Mang Pablo. Binalingan si Ken para sana saktan. Kaso humarang si Mang Berto, malakas sa suntok ang binigay sa kanya. Tumilapon ito, pero kaagad ding tumayo. Sa katunayan, kinain ng konsensya si Ken, kaya pagpasok pa lamang ng tahanan, sinadyang ipakita sa mga ito ang supot ng apog. Naunawaan ni Mang Pablo ang mangyayari, kaya piniling makipagsabayan. Dapat pala hindi na ako nagtiwala sa buwisit na binatang to. Pagtutulungan niyo ko. Wala talagang nagbago sa inyo. Kayo ang ayaw lumaban ng patas. Paglaban ng patas, ang lakas ng lobong magsalita ng ganyan. Sino bang gumamit ng iba't ibang uri ng pamamaraan upang mapatay kami? Pero huwag ka matakot. Nag-usap na kami. Si Pablo ang tatrabaho sa'yo. Wika ni Mang Berto. Tumabi siya sa daan. Sinabay rito si Ken kasama si Mang Baino. Sa puntong ito, si Mang Amancio at Mang Pablo ang magkakarap. Hindi lang isang beses na kinopya mo ang pamamaraan ko. Lahat ng pwedeng stratehiya upang hindi makapag-isip na maayos ang kalaban pinapasok mo. Pwes, ngayon na matatapos ang lahat ng yan. Tignan natin, tanda. Masyado kang maraming satsat. Sinimulan ang sagupan. Malakas ang palitan ng bawat atake. Parehong mahusay sa pakikipaglaban. Iba't ibang uri ng pamamaraan ang ginamit ng dalawang matanda. May mga pagkakataon pa, nagtatago sila sa anino ng mga puno. Biglang magsasalpukan. Lumilitaw sa taas ng ere. Buong pwersang magbabagsak ng atake sa isa't isa. Pantay ang naging laban ng una. Pero habang tumatagal, dahang-dahang natatalo si Mang Amancio. Mapa pisikal o orasyon na laban. Hindi nagtagal. Gumulong ito na duguan. Puno ng sugat ang katawan. Hilong-hilo ang matanda. Sa huling puwersa niya, nakuha pang magsalita.
Mapatay man ako ngayon. Nasisigurado ko, isa sa inyo ay mapupuruhan din. Sige na, Berto. Patayin mo na yan. Kinargahan ni Mang Pablo ng orasyon ang balisong. Buong puwersang binato kay Mang Amancio. Hindi na nakailag pa. Tinamaan sa puso. Kitang-kita kung paanong kumalat ang lason sa buong katawan. Pero sa huling sandali, ngumiti pa ito ng malawak na parang tuwang-tuwa pa sa kamatayan. Sa kabilang banda, kinutuban si Ken sa paywatig ng matanda. Pero bago pa magsalita, narinig ang pagdaing ni Mang Pablo matapos tumagos ang gulok sa katawan. Kahit ang agimat ay nakuwang mahati. Subalit ang nakakapagtaka sa lahat, si Tatay Tonyo ang nasa likod. Walang nakapagsalita. Lahat ay nagulat. Si Mang Baino na unang natauan, pinagsusuntok si Tatay Tonyo. Ano ginawa mo, pare? Hanggang sa kamatayan ni Amancio, sa kanya ka pa rin kumampi. Kahit anong salita ang sabihin, namatay na si Mang Pablo. Sumugod na rin si Mang Berto. Hindi tinantanan ng gulpe si Tatay Tonyo hanggang sa mawalan ito ng malay. Kung hindi pa umawat si Mang Baino, mapapatay din si Tonyo. Marahil ito na nga ang kamatayan ni Pablo. Kamatayan sa kamay ng taong tinulungan niya. Taong pinotrektahan niya. Kasalanan nito ni Tonyo. Takutin lang siya ni Amancio. Gagawin ng lahat ng utos nito. Ganon kawalang silbi ang tatay mo, iho. Pinatay niya ang taong nagligtas ng lugar niyo laban sa aswang. Kung alam mo lang kung paano kayo pinotektahan ni Pablo laban kay Amancio, sigurado ko mapipigilan ang pagtatraidor ng tatay mo. Kaya mabagal bago kayo natunton dahil ginawa ng paraan ni Pablo. Pero wala na. Siya pa mismo ang pumatay. Berto, walang kasalanan ng binata. Si Tonyo ang may atraso rito at kung gusto mo bugbugin mo uli, huwag mong idamay si Ken. Dahil hindi lahat ng kasalanan ng ama, kasalanan din ng anak. Kasalukuyang nagpapagaling sa paggamutan si Tatay Tonyo. Isang beses man, hindi dinalaw ni Ken dahil sa sama ng loob matapos malaman ang sakripisyo ni Mang Pablo para sa kanila. Kung tutuusin, ama niya ang nagsimula ng lahat. Nadamay lang si Mang Pablo at naiduktong na ang iba pang alitan sa pagitan ng mga antingero. Matapos mailibing ang manunugis, hindi na kaya pang dalhin ni Ken ang bigat ng kalooban. Kahit kay Tatay Tonyo, hindi nagawang magpaalam. Nilisan ang lugar. Nagsimula ng bagong buhay sa malayo. Sa pagdaan ng mga araw, naging maayos din ang buhay ni Ken. Kahit mag-isang nagsusumikap. Naging trabahador sa isang pabrika. At sa tuwing araw ng linggo, sumasadya sa bayan para pagmasdan ang tindahan na nagtitinda ng anting-anting. Hindi siya bumibili. Sadyang tumatambay lang para isabuhay ang alaala ng yumaong manunugis. Ang manunugis na minsan niyang kinatakutan. Ang manunugis na protektor ng bayan. Ang manunugis na pinatay mismo ng kanyang ama. Walang iba kung hindi si Mang Pablo. Kung gusto mong gumanda ang 2026 mo, kabayan, subukan mo tong Gintong Gabay o ang Gabay Ethnic version sa Lika Merchandise. Pero ano bang gagawin, mga kabayan ko? Halimbawa, may mga bagay ka na gustong marating or may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayong 2026. Dapat klaro. Ano ang kahilingan mo? Ano ang gusto mong puntahan? So habang hawak-hawak mo yung Gintong Gabay mo o Gabay Medallion Ethnic, iisipin mo siya, imamanifest mo siya, assumption, mga kabayan. So dapat klaro kung anong gusto. Pagkatapos nun, mga kabayan, kung alam mo na kung anong gusto mo, kaya mo na siyang ipaliwanag, ano ang mga kailangan mong gawin para makuha ang bagay na gusto mo? Ano yung pakiramdam habang ginagawa mo yung mga steps para makuha yung bagay na gusto mo? Dapat alam mo yung pakiramdam, kabayan.
At higit sa lahat, ang pinaka-importante, ano ang pakiramdam kapag natanggap mo na yung kahilingan mo? Paano ka humiti? Paano ka gumalaw? Anong klaseng energy and vibration yung meron ka sa oras na matanggap mo na ang kahilingan? Sample, ang gusto mo ay makalipat sa mas magandang tahanan. Ano yung pakiramdam, kabayan, kapag nakalipat ka na, nabili mo na yung magandang bahay, i-keep mo yung emotions na yon, mga kabayan, habang hawak-hawak mo tong gintong gabay. So habang dadasal ka, nakapikit ka, isipin mo yung tatlong proseso na yon, kabayan. Huwag daw mong bibitawan yung emosyon. Sa araw-araw, dadalin mo siya. Sa oras na may encounter mo na yung challenges, lagi mo lang tignan yung gintong gabay mo, alalahanin mo yung pakiramdam habang nagdadasal ka. Ano yung feeling kapag natanggap mo na yung bagay na gusto mo? Mula doon, kabayan, huwag mong tigilan hanggat hindi mo nakukuha. Sigurado yan, kabayan ko, mamamanifest mo yan sa buhay mo. Kung interesado ka dito, kabayan, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise.